Nag-uumapaw ang intriga sa showbiz at politika matapos ibulgar ni Robbie Taroza, dating longtime partner ni Joed Serrano, ang nakakagulat na revelasyon tungkol kay Senator Jinggoy Estrada, na kasalukuyang nasa gitna ng flood control corruption scandal. Ayon kay Robbie, di umano'y inagaw ni Senator Jinggoy si Joed mula sa kanya na nagdulot na kanilang break-up. Ating kilalanin si Joed Serrano na di umano'y naging bahagi ng double life ni Senator Jinggoy. The Philippine Showbiz List presents Sino si Joed Serrano, ang lalaking may ugnayan daw kay Senator Jinggoy Estrada. Joed's journey from That's Entertainment to big-time film and concert productions. Hindi na bago sa mundo ng showbiz ang pangalan ni Joed Serrano. Minsan na siyang nasilayan ng publiko bilang bahagi ng iconic youth-oriented variety show na That's Entertainment sa Monday Group. Noon pa man, kitang-kita na ang kanyang karisma at dedikasyon sa industriya. Ngayon, ibang antas na ang pinatutunayan ni Joed. Mula sa pagiging performer, lumipat siya sa likod ng kamera at naging isa sa mga film at concert producer. Siya rin ang producer ng launching film ni Shandy Guzman na anak ng macho dancer noong 2021. Bukod dito, siya rin ang producer ng 20th anniversary concert ni Tony Gonzaga noong 2023. Kilala siya sa pagiging hands-on at visionary, dahilan upang maging matagumpay ang bawat palabas at konsyerto na kanyang pinangungunahan. Joed was a victim of sexual abuse. Sa isang panayam silang entertainment press habang nasa set ang pelikula ni Joel Lamangan, ibinahagi ni Joed na naging biktima siya ng sexual assault nung nagsisimula pa lang siya sa industriya. Ayon sa kanya, nangyari ang insidente sa Roper Studio habang inaayusan siya ng isang baklang movie reporter. Sa edad na 16 years old, unang naranasan ni Joed ang hindi kanais-nais na pangyayari nang siya ay ginalaw ng nasabing reporter. Sa kanyang pagkikwento, nagulat ang marami na may pusong babae si Joed at inaasahan ng ilan na may pagtatanggol niya ang kanyang sarili. Ngunit ang nagulat sa lahat ay detalye ng insidente na kung nalaman ng kanyang ina noon, ay masasabi raw na siya ay ginahasa. Bagamat masakit at delikado ang pagbabahagi ng ganitong karanasan, pinilit ni Joed na maging matapang at bukas sa kanyang panayam. Ayon sa kanya, mahalaga na may bahagi ang mga ganitong karanasan upang magbigay kamalayan at suporta sa mga kabataang maaaring dumaan sa parehong sitwasyon. Joed admitted he was gay. Hindi agad naging madali para kay Joed ang pagbukas ng kanyang tunay na pagkatao. Sa isang panayam, inamin niya na matagal niyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Ani Joed, nang ipanganak ako ay naka-high heels na ako, pero itinago ko dahil ako ang breadwinner sa aming pamilya. Na nagbigay linaw kung bakit hindi niya agad ipinakita ang kanyang pusong babae. Ayon kay Joed, nagkaroon ng malaking pagbabago nang siya ay mag-open sa show ni Sharon Cuneta abroad. Dito niya na na-realize sa sarili na wala lang dapat ikahiya o itago. Aminin na siya ay gay. Simula noon, mas naging bukas at masaya siya sa kanyang buhay at wala na siyang kinatatakutang itago sa kanyang tunay na kasarian. Joed brought international stars to the Philippines. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na si Joed ay isa sa mga pinakakilalang producer ng mga concert sa bansa. Ipinakilala niya sa lokal na audience ang mga international megastars tulad na si Celine Dion, Jonas Brothers at Josh Groban. Ang mga palabas na ito ay hindi lang basta concerts, naging landmark events sila sa Philippine music scene at patunay ng husay at dedikasyon ni Joed sa kanyang trabaho. Joed withdrew his candidacy for senator. Nagulat ang maraming netizens at fans noong December 10, 2021 nang inanunsyo ni Joed na inuurong niya ang kanyang plano na tumakbo bilang senador sa 2022 elections. Ayon kay Joed, malinis at marubdob ang intensyon niya na ipaglaban ang karapatan ng LGBTQIA+ community. Bukod dito, bahagi rin ng kanyang advokasya ang pagbaba ng singil sa tubig at elektrisidad at ang pagkakaroon ng standardization ng minimum wage sa Maynila at sa mga probinsya. Ngunit sa kabila ng kanyang mabubuting layunin, napagdesisyonan niyang hindi na ituloy ang kandidatura. Isa sa mga dahilan ayon kay Joed ay ang halagang 800 million pesos na kakailanganin para sa isang eleksyon at idinagdag niya na isa ito sa dahilan kung bakit maraming politiko ang nangungurakot kapag nanalo sa eleksyon. Bukod pa rito, napag-alaman din niyang mahirap ang pumasok sa politika kung walang partido. Gayunpaman, iginiit ni Joed na hindi pa rin niya isinasara ang pinto sa public service at handa siyang makibahagi sa tamang paraan sa hinaharap. Joed and Robbie shared a 20-year relationship.
Matagal man silang magkasama, ipinahayag ni Robbie Tarosa na ang pundasyon ng kanilang mahigit 2 dekadang relasyon nina Joed ay hindi lamang pag-ibig kundi mga negosyo at investments. Ayon sa kanya, umabot pa sila sa puntong nag-invest ng maraming condo units, ngunit kalaunan na napunta lahat ng properties kay Joed. Pinayuhan na lang siya ng kanyang ina na huwag nang maghabol at isipin na ito ay bayad kapalit na kanyang kalayaan. Nang tanungin kung naging masaya ba siya sa kanilang relasyon, mabilis at tapat na sagot ni Robbie, hindi talaga. Dagdag pa niya, sa unang linggo pa lamang ng kanilang relasyon, nadiskubre na niyang nag-cheat si Joed sa isang direktor. Nang tanungin kung hahabulin ba niya ang mga utang ni Joed sa kanya at maging sa kanyang pamilya, sinabi ni Robbie na wala na siyang balak. Matapos ang kanilang paghihiwalay noong 2011 na ayon kay Robbie ay hindi naging maayos, tila nakahanap na siya ng panibagong kapayapaan. Sa kasalukuyan, masaya na raw siya sa piling ng kanyang asawa at bagong pamilya. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ni Joed at wala pang inilalabas na reaksyon o pahayag kaugnay ng mga revelasyong ibinahagi ni Robbie. Joed is allegedly Senator Jinggoy's dirty little secret. Umuugo ngayon sa showbiz at politika ang maiinit na revelasyon ni Robbie Tarosa laban kay Senator Jinggoy Estrada. Sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng senador, kaugnay ng flood control corruption scandal, nagbigay ng public warning si Robbie na dapat mag-resign si Jinggoy o haharapin nito ang mga umano'y personal na pasabog hinggil sa tinatawag niyang double life ng senador. Mariing itinanggi naman ni Senator Jinggoy ang mga paratang, tinawag itong pawang kasinungalingan, at hamon pa niya ay public lie detector test. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang revelasyon ni Robbie. Sa kanyang Facebook post noong September 12, 2025, direkta niyang ibinintang kay Senator Jinggoy ang pagiging dahilan ng paghihiwalay nila ni Joed. Dagdag pa ni Robbie sa comment section, nagkaroon umano ng affair sina Joed at Senator Jinggoy noong 2004 presidential campaign ni Fernando Poe Jr. na kilalang malapit sa ama ng senador na si dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpatutsada pa si Robbie na may hawak siyang ebidensya. Ayon sa kanya, nagtatalik daw sina Joed at Senator Jinggoy habang nangangampanya dati para kay FPJ. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ni Senator Jinggoy hinggil sa pinakahuling akusasyong ito ni Robbie. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!